Kahit na sinabihan si Alyssa ni Tyrone na huwag lumabas ng bahay ngunit ito ay isang napakaseryosong kaso. Lumabas siya ng gate at buong lakas na hinanap si Sky sa paligid. Tumakbo siya pabalik sa loob ng bahay at kinuha ang phone niya. Tinawagan niya agad si Tyrone ngunit hindi ito sumasagot. Sa ngayon, nanginginig ng mga kamay niya na halos hindi na niya mapindot ang boton ng phone. Nagawa niyang i-dial muli ang number niya sa wakas sinagot to ng nasa kabilang linya. Ano yun? Matigas na tanong ni Tyrone. Si Aurora, kinuha ni Sky. Alam mo ba ang tungkol dito? Anong pinagsasabi mo? Nawawala si Aurora. Sinabi sa akin ni Zorin na nakita nilang tinakpan ni Sky ang bibig ni Aurora at tumakbo palabas kasama siya. Pakaramdam ni Tyrone ay tumigil ang paghinga niya ng ilang segundo. Namanhid ang kanyang katawan at sabay na tumayo mula sa office chair na kinaupuan niya. Ibinaba na niya ang tawag nang hindi nagsasalita si Alyssa. Kaagad niyang tinawagan si Benji. Mukhang kinuha ni Sky ang anak ko. Hindi mo ba sinigurado kung loyal siya sa atin? Tanong ni Tyrone. Of course, loyal siya. Ang pamilya niyang magbabayad sa ginawa niya. Nasa akin na ang buong detalye ng lahat ng guards natin. Aayusin ko na ito ngayon din. Sabi ni Benji at ibinaba na ni Tyrone ang tawag. Hindi na nakaupo muli si Tyrone. Hindi niya maipagpatuloy ang trabahong seryoso niyang sinusubukang tapusin sa kanyang computer. Hindi siya mapakali. Paikot-ikot siya sa kwarto. Umaasang makakatanggap siya ng positibong balita mula kay Benji. Makalipas ang halos 10 minuto, tumunog ang doorbell at lumapit si Tyrone sa pinto at binuksan ito. Pagkakita kay Benji, tinanong niya, "Anong balita?" Paralisado na ang tunay na Sky simula nang bigyan namin siya ng trabaho. Iba talaga ang tao na naging bodyguard ni Alyssa, sir, sabi ni Benji. Agad na lumubog ang puso ni Tyrone sa isang napakalalim na balon. Nagsimula ulit ang aking mga kaaway. Nagsimulang tumibok ng abnormal ang puso ni Tyrone. Mahanap mo ba siya? Tanong ni Tyrone. Imposibleng matray siya dahil naglagay siya ng ibang pagkakakilanlan, sabi ni Benji. Hindi alam ni Tyrone kung iiyak o mamamatay siya. Ihatid mo ko sa bahay kung nasaan si Alyssa. Sabi ni Tyrone at hindi nagtagal ay sumakay na siya sa loob ng sasakyan kasama si Benji. Mabilis na nagmaneho si Benji sa pangalawang bahay ni Tyrone kung nasaan si Alyssa. Nang maiparada ni Benji ang sasakyan ay bumaba na silang dalawa at naglakad papasok. Agad na tumakbo si Marcella kay Tyrone nang makitang umiyak ito ng husto. Kinuhang anak ko. Please tulungan mo kong hanapin siya. Mamamatay ako kapag hindi ko siya nakita. Please! Sumigaw ng taimtim si Marcella. Nagulat si Alyssa sa kanyang ginawa dahil hindi pa naluluha si Marcella mula nang mabalitaan nilang pagkawala ni Aurora. Nakita ni Tyrone si Alyssa na nakaupo sa sahig sa sala. Humihikbi ng husto. Nasa paligid niyang mga bata, ihatid mo siya sa bahay. Utos ni Tyrone na tinutukoy si Marcella. Please, hayaan mo kong ihatid ka sa bahay, ma'am. Sabi ni Benji kay Marcella at malungkot itong naglakad palabas ng sala. Alam niyang napakasama ng mood ni Tyrone sa mga sandaling ito, kaya't naglakas loob siyang huwag magprotesta, bagkus ay patuloy lamang siyang nagsusumamo. Pakihanap ang baby Leslie ko. Ang bagong pangalan na ibinigay niya kay Aurora ay Leslie. Hindi matingnan ni Tyrone ang mukha ni Marcella, naaawa lang siya dito. Matapos mawala sina Benji at Marcella sa kwarto, tumakbo sina Athena at Amethyst kay Tyrone. At yumakap sa kanyang baywang, umiiyak. Daddy, kinidnap ba si Leslie? Tanong ni Athena. Ito ang tanging kaisipang pumupuno sa puso ng mga bata. Oo, pero hahanapin ko siya, sabi ni Tyrone. Nahulaan na ni Alyssa na kinidnap si Aurora ngunit hindi pa siya sigurado. Pero ngayon nakumpirma na ito ni Tyrone, napunit ang kanyang puso at napasigaw siya ng malakas. Ang mga batang lalaki nasa paligid ng kanilang ina ay masuyong hinaplos siya. Sa katunayan ay labis silang nalungkot ngunit wala silang luha sa kanilang mga mukha tulad ng mga babae. Sa totoo lang may pagkakataon na gustong malungkot at umiyak ni Zachary. Ngunit nang makita niya ang walang luhang mukha ng kanyang mga kapatid, binawi niyang mga luha at dinadala lamang ang matinding sakit sa kanyang puso. Nilinis ni Zorin ang mga luha sa mukha ni Alyssa habang ipinatong ni Zachary ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Ito ay isang malungkot na sandali para sa kanilang pamilya.
Hinawakan ni Tyrone ang dalawang babae sa kanilang mga kamay pagkatapos ay umupo. Pinaupo niya ang dalawang babae sa kanyang mga gilid. Ang mga maliit na batay humiga at pinatong ang kanilang mga ulo sa kanyang kandungan. Tahimik na humihikbi. Alam ni Tyrone na walang saysay na sabihin sa sino man na tumigil sa pag-iyak. Normal lang na umiyak sa panahon ng pagsubok na tulad nito. Hahanapin ko siya, sabi ni Tyrone pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Akala ko ba sinabi mong tapat ang bodyguard mo? Tanong ni Alyssa. Oo, pero isang impostor ang taong tumatay ang bodyguard mo. Ginagaya niya talaga ang totoong tao na dapat ay magiging bodyguard mo, ani Tyrone. Paano natin siya hahanapin? Hindi ko maiisip kung anong estado ni Aurora ngayon, sabi ni Alyssa. Dahil nag-alala siya, lagi niyang tinutukoy si Aurora bilang Aurora at hindi si Leslie. Ang sakit na naramdaman niya sa sandaling ito ay para bang nawala sa kanyang lahat ng anak niya. Hahanapin ko siya. Kailangan ko lang na magtiwala kayong lahat sa akin, sabi ni Tyrone at tumahimik na naman ang lahat. Pagkatapos ng ilang segundo, dinala ni Tyrone ang mga bata sa master's room. May 2 kama doon, isang king size at isang medium size. Please, magtiwala kayo sa akin. Babalik ako kasama si Aurora. Sabi nito ni Tyrone, pero hindi niya kayang tignan ang mukha ni isa sa kanila. Saka siya naglakad palabas at tumayo ng malayo kay Alyssa na nakaupo pa rin sa sahig. Nakapatong ang likod niya sa paanan ng upuan. Naawa siya sa kanya at nagtaka siya kung bakit siya nakaramdam ng matinding pagkawasak sa ganitong paraan. Dahil nawala si Aurora. Sa kanya ba talagang mga bata? Masyadong nalilisik ang sakit sa kanyang mga mata kumpara sa sakit sa mukha ni Marcella. Bagamat umiiyak si Marcella, hindi niya maaninag ang uri ng sakit na nakita niya sa mukha ni Alyssa. Sa mukha ni Marcella. Lumapit ito sa kanya at tumabi sa kanya. Huminto sa pag-iyak si Alyssa dahil sa sobrang sakit ng ulo niya, dahil sa sobrang hikbi. Inilagay niyang kamay niya sa balikat niya at tinapik ang kaliwang balikat niya ng dahan-dahan. Hinila niya ito palapit sa sarili niya at saka mahinang bumulong. Hindi ko alam kung bakit sobrang sakit ang nararamdaman mo. Dahil nawawalang isa sa mga anak ko pero ramdam kong sakit mo. Makalipas ang ilang saglit na katahimikan, tumayo siya at inalalayan siyang makaupo sa upuan. Magaan ang mga mata mo. Yumuko si Tyrone sa kanyang harapan at hinaplos ang kanyang mukha. Hahanapin kong anak ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Sabi ni Alyssa at muling napaluha. Binuhat siya ni Tyrone mula sa upuan na parang sanggol at nagsimulang maglakad palabas kasama niya. Hindi man lang nagpumigla si Alyssa. Ipinatong niyang kanyang putan sa kanyang malaking braso at ang kanyang dibdib ay nakapatong sa kanya. Nang makarating si Tyrone sa labas ng bahay sa harap ng ilang bulaklak, inilapag niya ito ng marahan at tumingin si Alyssa. Sa paligid na nagtataka kung bakit niya ito dinala dito. Hinawakan niyang 2 kamay niya at tinitigan ang mukha niya habang pareho silang nakatayo ngayon sa harap ng isa't isa. Nakidnap si Aurora, nakakalungkot na realidad pero kailangan ko lang na maniwala ka ng sobra sa akin na kaya ko siyang ibalik. Akala ni Nylon ay kaya niya akong alipinin, magpakailanman pero pinatunayan kong mali siya. Lagi akong nananalo sa bawat labanan at wala itong pagkakaiba doon. Bilang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Inaasahan ko na magkakaroon ako ng maraming kalaban. Kaya naman marami akong bantay sa pwesto. Pero natalo ako ng mga kalaban sa pagkakataong ito. Malamig ang boses ni Tyrone sa nasasaktang puso ni Alyssa. Mahahanap mo ba talaga siya? Mahahanap ko siya. Paniniguro ni Tyrone. Naalala ni Alyssa nung ipinangako sa kanya ni Tyrone na iuwi niya si Soren nang buhay sa panahon na nalason siya ng mga kaaway. Kung mailigtas man niya si Soren sa kamatayan, gaano pa kayang pagkidnap? Nagtitiwala ako sa'yo, sabi ni Alyssa at pumikit. Susubukan ko. Sobrang bigat ng puso ni Alyssa. Hindi niya alam kung kailan siya nasubsob sa dibdib nito. Agad niyang gustong umatras sa dibdib nito, ngunit binantayan siya nito ng mga braso nito. Hindi siya hinayaang makatakas. Dito ka muna sa mga bisig ko, may woman. Sabi ni Tyrone at tahimik na humikbi si Alyssa sa kanyang dibdib at pagkatapos ng 5 minutong pagkakayakap sa kanya. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Ang totoong imposibleng maging maayos siya nang hindi nakikita si Alyssa. Ngunit tiniyak ni Tyrone sa kanya na darating ang araw na magiging mapayapa ang kanyang buhay.
Ilang saglit pa ay tumunog ang phone ni Eliza. Hinayaan siya ni Tyrone at nang makatayo si Eliza, nilabas niya ang phone niya at nakita niyang si Michael ang caller ID. Si Michael ang tumatawag. Pwede ko bang sagutin? Tinignan ni Eliza ang mukha ni Tyrone. Malinaw at inosenteng humihingi ng pahintulot. Oo, sige, mahinahon ng boses ni Tyrone. Tumango si Eliza at sinagot ito. Sinadya niyang i-loudspeaker ang tawag. Eliza, ipinaalam sa akin ni Marcella na si Leslie. Sorry, I mean Aurora ay nawawala. Agad akong umaksyon at nalaman ko kung nasaan si Aurora, sabi ni Michael. Tumingin si Eliza kay Tyrone na parang nagtatanong kung anong dapat niyang sabihin. Totoong nagulat si Eliza ang nalaman ni Michael kung nasaan si Aurora. Parang kahina-hinala talaga. Kinuha ni Tyrone ang telepono mula kay Eliza at sinabing, Michael, kinidnap mo bang anak ko? Hindi inaasahan ni Michael ang boses ni Tyrone. Mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili niya. Ganyan ba ang pagtanaw ng utang na loob matapos kong hanapin ang anak mo? Bakit ko kikidnapin ang anak mo? Para saan? Malalaman ko rin ang totoong nangyari, sabi ni Tyrone at idinagdag. Asaan ang anak ko? Ang taong kumidnap sa kanya ay dinala siya sa labas ng bansa. Tugon ni Michael. Saang bansa siya dinadala? Mahinahon tanong ni Tyrone. West Hill. Kaya lang ipapaalala ko sa'yo, mula nang mawalan ka ng memorya, ang hari ng West Hill ay isang diablo. Sa katunayan, tinawag siya ng mga tao na Lucifer dahil siya isang uhaw sa dugo na walang pusong tao. Naglagay pa siya ng embargo sa kanyang mga mamamayan sa nakalipas na 10 taon para wag silang maglakbay. Palabas ng bansa at hindi rin sila papayag na pumasok ang sinumang dayuhan sa kanilang bansa. Ipinapayo ko na wag mo subukang pumunta doon, sabi ni Michael. So paano napunta doon ang kidnapper na ito kasamang anak ko? Siya ay isang mamamayan ng East Hill, sagot ni Michael. Ibig mo bang sabihin na imposibleng makita ko muli ang aking anak dahil hindi tumatanggap ang West Hill ng mga dayuhan sa kanilang lupain? Tanong ni Tyrone. Oo, pero may paraan akong makakausap ko si Lucifer para sa'yo, sabi ni Michael. Lucifer ang palayo ng hari ng West Hill. Ngumisi si Tyrone. Anong relasyon ang nabubuhay sa pagitan mo at ng isang hari na hindi pa nakakalabas ng kanyang bansa? Naging kaibigan ko siya dahil sa kapangyarihan ko. Magtiwala ka sa akin. Matutulungan kita. Sa totoo lang, ako lang ang makakatulong sa'yo na maibalik ang anak mo. So anong gusto mong kapalit? Tanong ni Tyrone. Wala, bigyan mo lang ako ng permiso na hanapin para sa iyong anak mo. At sisimulan ko kaagad ang paghahanap, sabi ni Michael. Sige, kakailanganin kong tulong mo at ang mga sundalo mo. Hindi ako makakapuntang mag-isa. Sasamahan ko ang mga sundalo mo habang ikaw ay pwede ring sumama sa akin, sabi ni Michael. Akala ko ba kaibigan mo ang hari ng West Hill? Bakit kailangan mo pa ng bantay para makipagkita sa kanya? Masela na tanong ni Tyrone. Common sense, Tyrone. Ang haring ito ay tinawag na Lucifer para sa isang dahilan. Dahil lamang ang hari ng isang kaharian ay kaibigan ng hari ng ibang kaharian, ay hindi nangangahulugan na dapat siyang pumunta upang batiin ng hari ng ibang kaharian nang walang mga bantay. Kailangan nating magkaroon ng isang plan B sa lugar kung sakaling magdesisyon silang umatake. Maaari tayong lumaban. So, gusto mong sabay tayong pumunta sa West Hill para iligtas ang anak ko? Tanong ni Tyrone. Oo, anong oras bukas? Tanong ni Tyrone. Umalis tayo ng 7 p.m. Ihahanda ko ng lahat ng plant soldiers ng Aliman. Ganon din ang gawin mo. Kung maaari makipag-ugnayan sa underworld at hilingin siya sa kanila ang sundin ka. Alam mo na, nag-iingat lang, sabi ni Michael. Sasamahan ko mga sundalo ko sa harap ng mansyon ng Aliman bukas ng 6:30 p.m. Sabi ni Tyrone. Goodbye. Sabi ni Michael at ibinaba na ang tawag, ibinalik ni Tyrone ang phone ni Eliza sa kanya. Narinig ni Eliza ang lahat ng pag-uusap ni Tyrone at Michael dahil naka-loudspeaker ang tawag. Alam kong desperado tayong hanapin si Aurora, pero may masamang pakiramdam ako sa pagpunta mo sa East Hill. Kasama si Michael. Paano kung nagsisinungaling siya? Si Michael ay isang mamamatay tao, literal niyang pinaslang si Casper. Mapagkakatiwalaan ba talaga natin ng ganong klase ng tao? Kapatid ko si Michael, huwag kang mag-alala. Sabi ni Tyrone ngunit labis na nag-alala si Eliza. May masama lang siyang pakiramdam tungkol dito.
Si Tyrone Aliman ay natulog sa parehong kwarto kasama si Alyssa ng gabing iyon. Nagtaka si Alyssa kung bakit hindi niya pinuntahan si Marcella. Ilang beses na tinawagan ni Marcella ang linya ni Tyrone, ngunit nilagay niya sa silent ang kanyang telepono at hindi na nag-abalang sumagot. Nata-turn off siya kay Marcella, sa totoo lang. Pagod na rin siyang pilitin ng pagmamahal sa kanya at hiniling na hiwalayan siya. Baka pagkatapos noon makakahanap na si Marcella ng tunay na magmamahal sa kanya, ngunit hindi siya malayang makapagdesisyon dahil sa mga bata. Tumabi si Alyssa kay Tyrone sa kwarto. Dahil naligo na silang dalawa, pareho silang nakapantulog. Nakahiga si Alyssa sa kama, nakaharap sa kisame ang dibdib at nasasaktang puso iniisip si Aurora. Napanatili ni Tyrone ang parehong posisyon. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita hanggang sa lumipas ang isa pang oras. Sabay silang napalingon sa isa't isa at mabilis na umiwas ang tingin si Alyssa. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Tyrone. "Hindi ko kaya, sobra ako nag-aalala sa anak ko," sabi ni Alyssa na hindi tumitingin sa mukha niya. Nakatingin lang siya sa kisame. Sa sumunod na 10 segundo, nagtanong si Alyssa, "Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Hindi mo ba naisip na baka kailangan ni Marcela ang presensya mo?" "Gusto kong makasama ka," sabi ni Tyrone at lumingon sa kanya. "Humarap ka sa akin." Maraming oras at lakas ng loob ang kinuha ni Alyssa bago lumingon sa kanya. Pareho silang nakahiga sa kama at magkaharap. Ipinato ni Tyrone ang kanyang kamay sa kanyang pisngi at hinaplos ito ng marahan. Pagkatapos ay dinala nito ang kanyang kamay sa kanyang balikat at minasahe pababa sa kanyang mga daliri. "Alyssa," tawag ni Tyrone mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. "I love." Huminto siya at pumilis ang tibok ng puso ni Alyssa. "I love your eyes." Napabuntong hininga si Alyssa at ngumiti. "Salamat. May nagustuhan ka ba sa akin?" Umiling si Alyssa bilang tugon. "Wala. Sobrang lakas mo. Yun talaga ako. Maaring ako'y malakas at walang awa sa mundo, ngunit sa kung sino man na mahal ko. Kaya ko maging maalaga at maamo. Makikita mo sa relasyon ko sa mga anak ko," sabi ni Tyrone. "Alam ko, Alyssa does not know why she is not free around him. Siguro dahil nagsisisi pa rin siya sa pagtataksil sa kanya. May idea ka ba kung anong parusa ko sa'yo sa susunod pagkatapos ng 1 buwan?" tanong ni Tyrone. "Wala," sabi ni Alyssa. Inosenteng tinitigan ng matigas niyang gwapong mukha. "Mukhang natatakot ka." Malumanay ang boses ni Tyrone. "Nakita kong tinanggal mong mabibigat na kadena sa iyong katawan at tinanggal ang isang mabigat na kadena sa iyong leeg. Nakita ko rin ang 5 hari, ng 5 magkakaibang kaharian at isang kakaibang matandang nakayuko sa iyong harapan. Hindi ako sanay na maunawaan kung anong ibig mong sabihin kapag sinabi mo na ikaw si Tyrone Aliman, ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Ngunit ngayon, naintindihan ko ng iyong kapangyarihan ay tungkol sa pera at impluwensya. Ikaw ay tunay na makapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa'yo?" tanong ni Alyssa. "Alisin mong damit ko at humiga ka sa akin," sabi ni Tyrone. Umupo si Alyssa at masunurin at sinimulang tanggalin ng mga damit ni Tyrone. Habang ginagawa niya yun, nagtaka siya kung bakit gusto niyang humiga siya sa kanya. Nang tuluyan ng walang damit si Tyrone, humiga siya sa kanya at ibinao ng muka sa balikat nito. "Nakahanap ka ba ng ginhawa sa paligid ko?" "Hindi," pagsisinungaling ni Alyssa. "Sa totoo lang, naginhawaan siya. Nakaramdam ka ba ng init sa yakap ko?" tanong ni Tyrone. "Hindi," sagot ni Alyssa. "So hindi ka komportable? Gusto mo bang bumalik sa kama?" tanong ni Tyrone, pero hindi sumagot si Alyssa. Nilagay niyang kamay niya sa likod niya at nanatili silang tahimik hanggang sa makatulog silang dalawa. Nagising si Alyssa sa kalagitnaan ng gabi at napagtantong nasa katawan pa rin siya ni Tyrone. Nang makitang tulog na ito, dahan-dahan tong tumayo mula sa katawan nito at humiga sa kama. Tinalikuran siya ni Tyrone at napabuntong hininga. Mabilis na napunta ang isip niya kay Aurora at nanalangin siya sa kanyang puso na sana'y walang mangyaring masama sa kanya. Hindi siya makatulog hanggang sa kinaumagahan. Marahil nakatulog lang siya dahil nasa katawan siya ni Tyrone. Umupo si Alyssa ng tuwid at tinignan ang oras. Nakitang 6 a.m. na, naglakad siya papuntang banyo. Nagsipilyo at naligo saka bumalik sa kama at tahimik na umupo. Habang naghihintay na magising si Tyrone, nakatulog siya nang hindi niya namalayan. Nang magising si Tyrone, nagulat siya nang makita siyang nakaupo ngunit natutulog. Nahulaan niya na marahil ay naupo lang siya kagabi. Iniisip si Aurora at pagkatapos ay nakatulog ng tuluyan. Pumunta si Tyrone sa banyo para maligo at matapos magbihis ay pumunta siya sa kwarto ng mga bata at nakita niyang natutulog pa silang lahat.
Pumunta siya sa kusina at nagtimpla ng kape saka bumalik sa kwarto kung nasaan si Eliza. Tinapik niya ng marahan ng binti ni Eliza at agad na nagising si Eliza. Umupo si Tyrone sa gilid mismo ng kama at sinabing, "Inumin mo ito." Nagulat si Eliza sa kanyang mabait na kilos. Kinuha nitong tasa ng kape mula sa kanya at sinabing, "Salamat, mainit ang kape kaya hinipan niya ito ng marahan at humigop dito." Pinagmasdan lang siya ni Tyrone na may kalmadong mukha. "Tyrone, pupunta ka ba talaga sa West Hill para hanapin si Aurora?" Labis na nag-aalala si Eliza. Bahagi yun ang iniisip niya nang magising siya mula sa dibdib ni Tyrone. Ilang oras ang nakalipas. Ipinatong ni Tyrone ang kamay niya sa kamay ni Eliza at sinabing, "Huwag kang mag-alala sa akin, okay?" Tumango si Eliza. Tumunog ang kanyang telepono at inunat niya ang kanyang kamay upang kunin ito. Nang makitang si Nylon ng caller ID, tumayo siya at nagdahilan mula sa kwarto. Maaari niyang kausapin si Michael sa harap ni Tyrone dahil sigurado si Tyrone na hindi niya gusto si Michael. Pero si Nylon, natural na nagustuhan niya si Nylon at minsang naiisip niya, baka sila nang magkatuluyan. Pero depende sa tadhana ng posibilidad na magkatuluyan silang dalawa. Sinagot niya ang tawag at hinintay na magsalita si Nylon. "Hey Eliza, good morning." Hindi nakalimutan ni Eliza kung paano niya sinaktan si Sky pero hindi na siya nagalit dahil naniniwala siyang karapat-dapat na mangyari kay Sky iyon. Wala siyang idea noon na si Sky ay isang lobo na nakasuot na parang tupa. "Nabalitaan kong tungkol sa pagkawala ng isa sa iyong mga anak," sabi ni Nylon. "Oo, pero sino nagsabi sa'yo? Naalala mo si Michael at ako ay magkaibigan?" Sagot ni Nylon. "Oh, gusto kitang tulungan pero kailangan ko ng pahintulot mo," hiling ni Nylon. "Actually, alam na namin kung nasaan na si Aurora. Sabi ni Michael dinala siya sa West Hill, isang kidnapper. Sabi ni Michael, matutulungan niya kaming makipag-usap sa hari ng West Hill para tulungan kaming mahanap ang kidnapper." Natahimik saglit si Nylon at sinabing, "Well, kung nagpakita na ng interes si Michael at tumulong, hiling ko na maging maayos ang lahat. Sana mahanap niya si Aurora para sa'yo sa lalong madaling panahon." "Sana ganun nga," sabi ni Eliza. "Bye Eliza at sorry sa nangyari kahapon. Alam ko mali ang ginawa ko sa iyong bodyguard. Yung bodyguard ang kumidnap sa aking anak kaya hindi mo kailangang mag-sorry. Kailangan ko na umalis," sabi ni Eliza at pinatay ng tawag. Bumaba siya sa kwarto ng mga bata at pagpasok niya ay nakita niyang gising ang mga ito. Binati siya ng mga bata at tinulungan siya silang kumain kahit na lahat sila ay walang gana. "Ma'am, mahanap ba talaga ni Daddy si Aurora?" tanong ni Athena. Sinabi sa kanila ni Eliza tungkol sa plano ni Tyrone na iligtas si Eliza. "Mahanap niya si Aurora, sinisiguro ko sa inyo." Kumpiyansa si Eliza kay Tyrone kahit na alam niyang pupunta ito sa isang mapanganib na misyon. Sana talaga may iuwi siya ni Daddy ng safe, sabi ni Zachary.